Yes, mga kapatid, magandang araw na naman sa ating lahat dyan. Sa inyong lahat na nag-aantabay sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Ating pinupuri ang Panginoon sa ating pagpapatuloy sa ating mga gawain, lalo na ang pangangaral ng salita ng Diyos. At tayo muna ay dadako sa isang panalangin. Our God, our Father, we bless you that you are alive, that you have kept us alive also. We bless you and praise you that you are a God of grace. That by grace you have made us participate in your divine nature. That by grace you have brought us salvation. That by grace you have given us your word. Let the grace of your word make us strong today. And let your word be our joy and inspiration and our blessing as we wait upon it, as we hear it, and as we let ourselves be grounded in your word. Teach us as we proceed. Let the understanding by your Spirit be upon us. In Jesus' mighty name, Amen. Sa nakalipas na linggo, ating pinag-aralan sa 2 linggo ang salita ng Diyos bilang ilaw. Atin niyang nakita sa awit 119-105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang inyong mga salita ay ilaw sa aking mga paa at tanglaw sa aking landas. Sa nakalipas, paano ba tatanglaw ang salita ng Diyos sa ating buhay? Naway, ang mensaheng yan ay gumagawa ng influensya sa atin kung paano ba tayo tatanglawan ng salita ng Diyos bilang ilaw. Ngayon dito tayo sa 113 hanggang 120 sa awit pa rin 119. At ang ating mensahe tungkol sa ating commitment to the Word of God, ang ating paninindigan sa salita ng Diyos. Babasahin natin 119 ng awit, verse 113 to 120. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. I will keep the commandments of my God. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Hold thou me up, and I shall be safe, and I will have respect unto thy statutes continually. Thou hast trodden down all them that err from thy statutes, for their deceit is falsehood. Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Therefore I love thy testimonies. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Ito ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa King James Version sa English. Mamaya-maya ating tunghayan dito sa Tagalog. Meron tayong King James Version dito. At ating isasama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Tagalog. Ang salita ng Diyos ay ang ating paninindigan nito. Commitment. Commitment ay isang pagpapahalaga ng tama, ng tunay sa isang bagay. Ang ating pagbibigay ng ating sarili, ating pagbibigay ng ating damdamin, ang ating
pupunyagi, pag-aalay ng ating sarili dahil nito. Pag ikaw ay may commitment sa isang bagay, lalo na halimbawa sa iyong pag-aasawa, ay gawin mo ang lahat upang panagutan o ibigay ang iyong sarili sa asawa mo. Kapag ikaw ay naninindigan sa iyong pananampalataya hanggang kamatayan, till death do us part before your God, and say, I will die for my faith. Ganon din dito sa salita ng Diyos kay David. Si David ang halimbawa ng paninindigan, lalo na sa salita ng Diyos. Kapag babasahin mo at pinag-aralan na nga natin ang 119 ng awit, kikita mo ang malakas at matindi na paninindigan ni David. Mga negatibong sinasabi niya, mga ganito. Ngunit ako'y hindi nalilimot, ngunit ako'y patuloy na umaasa, ngunit ako'y umiibig ng iyong salita. Laging may ngunit doon sa kabila. Negatibo sa kabila, sa positibo naman sa paninindigan. Dito tayo sa 119, 120, 13 to 120. 8 talata lagi ito, di ba? Ating tingnan ang paninindigan ni David. At siya din ating paninindigan, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Una, ang may paninindigan sa salita ng Diyos ay umiibig nito. Pag tayo'y naninindigan na ang salita ng Diyos ay tunay, tama, yung sinasabi natin noon, iniibig ni David ang salita sapagkat ito'y dalisay. David loved the word of God because it is pure. Di ba? Dalisay. Pure. So David committed himself to the word of God of its purity. Lahat ng bagay ay tunay, tama, walang halo, walang kamalian, lahat ay matutupad. Yan ang dahilan na siya ay nanindigan ito. Kapag naninindigan ka, umiibig ka dito. Ang pag-ibig natin sa salita sapagkat naninindigan tayong tunay ito. Ayon sa 113, ang salita mo ay isang kinamumuhian ko ang mga kaisipang walang kabuluhan. Subalit, iniibig ko ang inyong batas. Salita ng Diyos ayon sa verse 113, batas. Diba sinasabi natin ang salita ng Diyos sa 119, iba't ibang pangalan. Kuminsan kautusan, kuminsan batas, kuminsan palatuntunan, kuminsan mga patutuo, mga paghatol. Sige, batas ay iniibig ni David. At dahilan niya na kanyang kinamumuhian ang mga walang kabuluhang kaisipan. Kung mayroon pa tayong dapat ibigin sa lahat ng bagay, ang salita ng Diyos. Sinabi niya ni David sa 119:97. Sabi niya, oh, how I love thy word. Oh, paano ko iniibig ang iyong batas. Iniibig niya. Dahil siya ay may paninindigan. Paninindigan, pag-ibig, nagsasama. Ang pag-ibig mo sa salita ay dahil naninindigan ka nito. Panindigan at pag-ibig. Naninindigan si David sa salita. Kaya iniibig niya ito. At dahil sa kanyang pag-ibig sa salita, siya'y namumuhi, sabi ni David, sa walang kabuluhang kaisipan. He hated what is called vain thoughts. Alam nyo, kung tayo'y naroon lagi sa salita ng Diyos, ang ating isip ay malinis. Makabuluhan, mayroong ibibigay na kabutihan sa atin, may lakas na dalhin sa atin, may pananalig,
may biyaya. Lahat ng bagay ay mabuti mula sa salita. Ang walang kabuluhang kaisipan ay lumalayo ating kamumuhian. Pag humahawak tayo ng cellphone, ang daming walang kabuluhang bagay na ating mapanood. Ang daming kabastusan, ang daming karumihan. Hindi lang walang kabuluhan, marumi, bastos, mga masasamang bagay. Walang kabuluhan. Yan din ang sinabi ni David sa verse sa 119. Dito tayo sa verse 30. Dito tayo sa babalik tayo sa sinabi ni David sa walang mga kabuluhan, no? Na mga bagay, alisin. Sabi niya sa dito sa mga nakalipas na mga bersikulo sa 119, alisin mo ako sa mga walang kabuluhan, no? Na paningin, no? Mga bagay na hindi dapat tingnan. Dalhin mo ako sa mga makabuluhang bagay, mga kapatid. At iyan ang dapat nating bigyang pansin. Ibigin ang salita, maninindigan tayo nito sapagkat yan ang kanyang kalooban. Ang umiibig sa salita ay nagtitiwala sa gagawin at kapangyarihan ng Diyos laban sa masasama. Sa verse 119 din, tingnan natin sa 119, tungkol din sa pag-ibig sa salita. Inaalis mo ang lahat ng mga buktot sa lupa, mga masasama sa lupa, tulad ng latak. Kaya nga iniibig ko ang mga patunay mo. Mga salita ng Diyos naman dito ay patunay, mga patutuo. Iniibig ni David ang mga patutuo ng Diyos, ang mga salita na patutuo. Sapagkat, sabi niya, inaalis niya ang mga masasama sa lupa na parang kalawang latak. Ang mga masasamang tao sa lupa pala ay parang inihalintulad sila sa mga latak o mga kalawang na tatanggalin lang ng Diyos. Kaya sabi ni David, iniibig ko sapagkat hindi mo pabayaang manatili ang masasamang tao. Kaya kung mayroon tayong masasamang tao na iniisip ngayon, ang presidente ng Russia na pumapatay ng napakaraming tao, ang presidente ng Myanmar na bumubumba ng maraming tao sa Myanmar, ang mga Hamas sa Gaza, ang mga Hezbollah, sila'y parang kalawang na tatanggalin ng Diyos sa lupa. Ano ba nangyari kay Hitler? Para siyang latak na tinanggal. Ano ba nangyari kay Stalin, kay Pol Pot, kay masasamang mga tao na kilala natin? Nangawala na sila. Para silang kalawang na tinanggal ng Diyos. Kaya sabi ninyo, David, iniibig ko ang iyong salita. Pangalawa, ang may paninindigan sa salita ay ayon sa dito tayo sa mga kapatid, dito tayo sa verse 114. Ang umaasa sa ang nananindigan sa iyong salita o may paninindigan sa iyong salita ay umaasa nito. Pag-asa. Umaasa tayo. Paninindigan, pag-ibig kanina. Ngayon, paninindigan, pag-asa. Yung ating paninindigan sa salita, umaasa tayo. Umaasa. Ang pananampalataya at pag-asa ay magkasama. Ayon sa awit, ayon sa Hebreo 11:1, faith is the evidence of things unseen, and mga katotohanan sa mga bagay na ating inaasahan, di ba?
katotohanan sa mga bagay na ating inaasahan. Yung ba ang salita na ginamit? Tingnan natin sa sa Hebrews 11. Sandali. Mahirap bubuksan. Okay. Ang pananampalataya ay isang katunayan sa mga bagay na inaasahan. Katunayan, katotohanan sa mga bagay na inaasahan. Umaasa tayo, umaasa. Yan ang ating pananampalataya. Sapagkat, sabi ni David, siya ay naninindigan sa salita. Kaya umaasa. Kung ang salita ng Diyos na ating paninindigan ay dalisay, sabi ni David sa 140 ng awit 119. Your word is pure, so I love it. Naninindigan tayo na tama ito. Kaya ating inaasahan, umaasa. Si David nagsasabi, ang umaasa sa salita ng Diyos ay nananalig sa Diyos bilang kublihan. Hiding place. Those who hope in the Word of God makes God His hiding place. Ang salita at ang Diyos ay isa. Kapag nanindigan tayo at umaasa sa salita ng Diyos, kublihan natin ng Diyos. Kagaya ng hiding place. Sa panahon ng mga Hapon, tumatago ang mga tao sa mga kuweba, sa mga gubat na malawak, sa mga ilalim ng mga bato. Kublihan. Yun ang mga pagtaguan. Alam mo ba, sabi ni David sa awit 91, no? Sa awit 91, ang salita ni David na ang Diyos natin, the Lord is our hiding place. He who dwells in the shelter of the Most High shall rest under the shadow of the Almighty. He who dwells in the shelter. Shelter siya. Parang bahay, taguan. Hiding place. Tatago tayo sa Kanya. Kung may anumang pangyayari, sabihin lang natin, you are my hiding place, O God. Hide me in your wings, sabi ni David, mga pakpak. Or hide me in your rock. You are the rock. Yun. Ang mga na humaasa sa salita, ginagawa ang Diyos na kublihan na parang dakong kublihan. Ang umaasa sa salita ng Diyos, nagtitiwala sa Diyos bilang taming shield. Ganon din ang sinasabi sa 114. You are my shield. Sa mga away ng mga kawal noong una, lagi silang may dalang shield, mga panangga sa mga espada ng mga kalaban o mga pana ng mga kalaban pag hindi sila tamaan. Yun ang mga taming, ibig sabihin sa mga problema ng paghihirap ng ating buhay, atake ng diablo. Ang ating taming ay ang Diyos. Ang taming natin sa Biblia, ang ating pananampalataya. Okay. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinatamingan tayo. Yun. Pangalawa, ang may paninindigan sa salita ay umaasa sa salita ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos bilang taming. Ito tayo sa verse 116. 116, uphold me according unto thy word that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Yan ang sabi ni David. Alalayan ako ayon sa iyong salita upang magbuhay ako at huwag nawa akong hayaang mapahiya sa aking pag-asa. Sa ating pag-asa, di tayo dapat mapahiya. Ang umaasa sa salita, humihingi sa Diyos ng pag-alalay upang mabuhay. Alalay ang Diyos. Laging umaalalay, sumasama. Naroon siya, narito siya.
nandyan siya kasama natin. Sabi ni David, saan man ako lumalakbay, saan man ako pupunta, kahit man sa dulo o sa whether I am in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Umaasa si David ng Diyos bilang alalay upang mabuhay. Umaasa din sa salita ng Diyos. Ang umaasa sa salita ng Diyos ay nananalig na huwag mapahiya. Ang kahihiyan ay bunga ng kasalanan. Pagkakamaling mahirap, nahihiya tayo. Ngunit ang umaasa sa salita ng Diyos, hindi daw mapahiya. Ang mga ginagawa natin na tama, maninindigan tayo. Hindi tayo mapahiya. Mapahiya tayo dahil nagkamali tayo, nahihiya tayo dahil magkasala tayo, gagawa tayo ng kasamaan, kahihiyan, karumihan, kahihiyan. Ngunit ang umaasa, hindi mapahiya ayon sa 116 ng awit 119. Dito tayo sa pangatlo, ayon sa verse 1:14, ang umaasa, ang may paninindigan sa salita ng Diyos ay tumutupad tumutupad. Pagtupad. Pag tayo nanindigan, tinutupad natin. Salita ng Diyos ay dalisay, kaya tinutupad ko. Ang ginamit na salita dito, kautusan. Tinutupad ko ang inyong mga commandments. Kautusan, mga kapatid. At dahil tinutupad niya, sinabihan niya ang mga masasama na lumayo kayo. Pag tayo'y manindigan sa salita ng Diyos, hindi tayo sasama sa kasamaan at sa masasamang tao. Yan ang sinabi ni David sa awit 1, na ang mapalad na tao ay hindi naman lumalakad sa payo ng mga masasama, ni tumatayo sa daan ng makasalanan, ni umuupo sa mga taong nagsasalita ng masama. Ganon. Ang pangatlo, ang naninindigan, may paninindigan sa salita ng Diyos ay tinutupad ito. Pangatlo. Pangatlo na pala tayo. Pangapat, ang may paninindigan sa salita ng Diyos, yan sa ating kopya dito, ay gumagalang sa pagpapahalaga nito. 1:17, hold thou me up, and I shall be safe, and I will have respect unto thy statutes. Lalayan mo ako, at ako'y magiging panatag at ligtas, at magkakaroon ng pagpapahalaga ng patuloy sa iyong mga tuntunin. Yon ang pahayag ni David. Pag nanindigan tayo, umaasa, hindi umaasa, katapos na pa yung umaasa, gumagalang sa pagpapahalaga. Respect. Gumagalang, pahalagahan. Yan ang pagpapahalaga pa natin ng Biblia, ang pakikinig. Yes. Pagpapahalaga ang pagbabasa, pagpapahalaga ang pagbubulay-bulay, pagpapahalaga ang pag-aaral nito, pagpapahalaga ang pagtupad nito, pagpapahalaga ang pagbabahagi nito sa ibang tao, pagtuturo. Yun, pahalagahan natin dahil tayo gumagalang ng salita, tayo tumutupad nito. Yan ang paggalang sa pagpapahalaga. Ang gumagalang sa pagpapahalaga ng salita ng Diyos ay gumagawa nito ng patuloy. Tinutuloy. Continually. I respect your word continually. Walang tigil. Hanggang may buhay pa, di natin maaring tanggalin ang ating paggalang, pagpapahalaga sa salita. Pang-apat, panglima na, katapusan, ang
may paninindigan sa salita ng Diyos ay may banal na takot nito at sa Diyos mismo. Banal na takot. Dito tayo sa verse 120. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Mabigat ito ng mga binitiwan ni David. Salita ng Diyos, ang aking laman ay nanginginig dahil sa pagkakatakot sa inyo. At natatakot ako sa iyong mga paghuhukom. Ang may paninindigan sa salita ng Diyos na ito'y tunay, na ito'y tama, na ito'y dalisay, ay may banal na takot sa salita at sa Diyos mismo. Nanginginig ang laman sa takot, sabi ni David. Sabi nga ng awit 97, ang Diyos ay terrible, nakakatakot pag siya'y gagawa ng paghahatol, pagsagawa ng kanyang sinasabi, pag siya'y gumagawa ng warnings, no? Ano ba yung warning sa Tagalog? Tayo'y binabalaan, mga babala. Pag ang babala ay hindi natin pakinggan, naroon ang mga sumpa na nakakatakot, ang mga parusa, ang mga hampas ng Diyos sa ating buhay. Sabi natin kung minsan pagsubok lang yan. Iba ang pagsubok sa parusa. Pag tayo'y nagkakasala, nagpapatuloy sa ating mga kasamaan, hindi lang tayo subukin, parusahan tayo. Ang pagsubok kasi, yun yung pananampalataya natin, patunayan kung tunay pagsubok yan. Pero pagkasalanan ang issue, yan ay hatol at hahatol, no? Pagpaparusa. Si David nagsasabi, nanginginig siya sa kanyang mga laman sa takot. Itong mga panahon na siya ay nagkasala, natatakot siyang parusahan, natatakot na darating sa kanya ang masasamang mga pangyayari. Ngunit ito rin ay takot na banal, takot na ang Diyos ay hindi natin gawan ng masama. Sabi ni Jose, si Joseph, nung siya lapitan ng babae o pantuksuin, pang sila'y magsama na matulog, gagawa ng kasamaan. Sabi niya, paano ko ito magagawa? Sa aking Diyos na laging matapat sa akin. Yun ang banal na takot. Ayaw niyang saktan ang Diyos na banal, na mabuti, na matuwid, na siyang kanyang ama, na siyang kanyang kanlungan, na siyang kanyang kublihan, na siyang kanyang taming, na siyang kanyang inaasahan, na siyang lahat sa atin. Paano natin saktan ng Diyos? Tayo matakot, nanginginig. At natatakot ako sa iyong mga paghahatol, paghuhukom. Yun. Ang mga paghuhukom ng Diyos, hindi lang yung hatol na upang ang mga kasamaan ay malararamdaman natin. Hindi. Paghahatol, yung mga babalan niya na hindi pinakinggan, darating. Yung mga sinasabi niya na dapat mangyayari. The judgments of God are His word that are fulfilled by what should be done when it is time to do it. Kaya sabi ni David, it is time now, Lord, for you to act. So, panahon na ngayon, Panginoon, na ikaw ay gagawa. Ayun ang judgments of God. At natatakot tayo. Matakot tayo. Ang may paninindigan sa Diyos ay may takot sa Kanya. Ito mga kapatid, ang ating mensahe sa araw na ito. Ang may mga paninindigan sa salita ng Diyos, una, umiibig sa salita ng Diyos. Ang may paninindigan sa salita ng Diyos, umaasa sa salita ng Diyos. May paninindigan sa salita ng Diyos, tumutupad nito. Pang-apat, ang may paninindigan sa salita ng Diyos, gumagalang sa pagpapahalaga nito. Ang may paninindigan sa salita ng Diyos, may banal na takot sa Diyos at sa salita niya. Pagpalain tayo mga kapatid, manalangin tayo. Purihin ka man namin Diyos sa salita niyo. Gawin mo kaming manindigan, kagaya ni David.
that we be committed rightly, truly, and always in your word. If we have been committed to do things for our family, for our loved ones, for those we love, ang iyo ding salita ay dapat naming ibigin at manindigan kami. Turuan niyo kami sa paninindigan naming matatag, malakas, mabuti sa salita niyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pakikinig ng mensahe natin sa araw na ito. Pagpalain kayo sa inyong pagpapatuloy sa inyong gawain. Amen.